Nakakagimbal na balita mga kaboses ng masa, 18 bilyon kinulimbat lang daw ni Liza Smugs. President Bongbong Marcos Jr. hinayaan lang ang asawa, hustisya ang sigaw ng mga mahihirap. Dito nga natin makikita na talagang wala nang pakialam ang mga politiko na mga ito at talagang wala na silang malasakit sa ating inang bayan at tuloy pa rin ang kanilang pangungurap sa kaban ng bayan. Dito nga natin makikita na talagang under the saya talaga itong si President Bongbong Marcos Jr. dahil kahit anong gawin ng asawa nito na si Liza Smugs, kahit nakakasira na sa ating bansa, ay wala pa rin siyang say at hinahayaan lang ang itong magnakaw. Dahil nga dito ay talagang dismayado na ng sobra ang taong bayan at talagang gusto nang pababain sa pwesto itong si Kuting ng Norte na ito para matapos na ang paghihirap ng taong bayan dahil wala naman itong ginawa kundi pahirapan at pagnakawan lamang ang ating bansang Pilipinas. At heto nga, pakinggan natin ng buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! You know, you have to connect the dots. So no wonder kaya naman pala si Risa Virus ay hindi na kumukundi na kay Marcos Jr. kasi nga naman partner na sila, magkakasangga na sila sa pagkamkam ng pera. Okay? Sabi ni Inday kanina 2 hours ago, ito ang pahayag niya patungkol sa paratang ng isang testigo sa isyong pagkuha ng bag na may lamang mga pangluthang. Okay? Ngayon, sabi ni Inday, mga kababayan, okay, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikagugulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo, paratang, atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. True. Sana ngayon na yan dahil. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin, uunahin ko ang mga tunay na suliranin, uunahin ko ang Pilipino. Ayun ang sinabi ni Inday Sara. Alright. So kanina nung nung ako'y nagninilay-nilay, kasi pag natutulog ako may mga pinapakinggan ako mga audio para makatulog. Minsan ulan yung pinapakinggan. May ganun ba kayo? Yung mga live rainy chuchu. So minsan ganun. So pinakinggan ko yung hearing nung mga drama ni Virus. So yung tungkol doon sa nagsasabi na na witness niya na nung si Inday Sara at si Pangulong Duterte ay pumunta nga daw doon sa bahay ni Apollo Quiboloy, ganyan-ganyan. You know what? Ulitin natin yung hearing na yon is talagang scripted. Intended talaga. Sabi ni Grace Sagan, drug test na si Kuting now na, si BBM now na, si Kuting Jr. True. So parang sinasabi ni Ontiveros, ang sinasabi niyo po ba na ang mga Duterte, na nakita niyo ang Duterte, yung talagang leading to the Duterte. Okay? So ngayon, mga palangga, eto lang yan. Okay? Itong ginagawa kay Inday Sara, itong ginagawa kay Pangulong Duterte, again, napag-usapan na natin yan, in-expose na natin yan sa inyo bago mangyari ang lahat. At ang mangyari kay Quiboloy, although yung nangyari noong 2022, yung 2022 and last year kay Bantag, kay General Bantag at kay Teves, it's the same pattern na pinagtatamnan, pinagtatamnan sila ng mga kasinungalingang ebidensya. Diba? Na hindi pa nga nililitis yung mga yun Dahil tinamnan na sila. Diba? So it's the same pattern dito kay dito ngayon sa ginagawa kay Pangulo. It's the same pattern sa akin na nagtatanim ng kung ano-ano, gumagamit ng mga tao. So, it's very Liza Smugs. Okay?
Very Lisa Smug. So, ito ang susunod na mangyayari dyan. Ito sana wag mangyari, pero posibleng mangyari. Nasusunod na mga balita ng mainstream media, okay? Yung sinasabi nilang property ni Kibuloy, kung doon sa Mindanao na yun, na kesyo kinukwento ng gardener, na kapag hindi daw nagustuhan ni Kibuloy yung kanyang landscaping, ay sinasampal siyang mga ganyan-ganyan. You know what? Ang punto natin dito, gaano ba karami yung mga tauhan ni Kibuloy na parang, na mga tauhan niya doon sa kanyang property, and also yung nagkukwento na kesyo nag-work siya sa SMNI, tapos na-assign siya sa Congress, as a Senate, Kasi mapapansin mo yung kanilang statement, hindi siya consistent. Ang tao kasi na nakaranas, mga palangga, na naka-experience siya ng mga bagay na kinukwento niya, tuloy-tuloy yan ang kwento niya. Kasi personal knowledge niya yan eh. So sila nagbabasa. Yung kanilang affidavit, binabasa nila. Although, or okay lang yun para, may bullet lang sana. Pero kahit may bullet ka, okay, may script kang ganyan, katulad ni Kuting, mararamdaman mo yung talagang kung sincere sila. Kaso biglang tumatalon kay Inday Sara, nakita niya daw na binitbit yung baril, nilagay yung 3 baril ba yun sa bag, mga ganyan-ganyan, chuchu. So, question is, kasi sino bang mga eksperto sa baril dito? Di ba? Kung totoo man, yung sinasabi ng mga inayupak na ito na gawa-gawa for Lisa Smugs, yung mga baril ba dapat sama-sama sila? Yung parang, ilagay mo 3 baril o 4 na baril. Hindi ba dapat ang baril iniingatan yan? Para siyang baby? Kasi baka pumutok yan eh. You know what I mean? Pag ilagay mo lang sa bag. So siguro, i-separate mong ganyan, iingatan mo. So, doon pa lang na isinute daw yung baril sa bag, 3, binigay kay Duterte, may chopper. It's all very Lisa. Then Scorpion, puro mudslinging lang sila. Ngayon, bitay po. So, pera malaki yan sila kakampi, sabi ni Bukid Paro-Paro. So ngayon, mga kababayan, etong issue na ito ay matatapos din to pag natapos yun na si Lisa. Si Lisa lahat ang promotor. Bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, sabi ni Romel Lopez. So yung mga biktima doon, na sinasabi ni Ontiveros ay mga taong ni-recruit nila. Kasi kung magsasalta si Ontiveros doon, mga palangga, so dito po kami para mapanagutin si Kibuloy, hukom ba sila para panagutin? Nakapag-vlog na tayo diyan, 'di ba? Hukom ba si Ontiveros na parang doon talagang dapat litisin na si Kibuloy? Kaya nga sabi ko, kung gusto nilang litisin si Kibuloy, litisin nila si Robles. Litisin nila lahat. Yung witness ng utak na sa talampakan, sabi ni Danny Boy Egoy. People's power na lang ang katapat niyan. So, ang punot dulo po nito ng pagtatanim ng mga ganyang kwento ay si Lisa Ahas Araneta Smugs. Dahil even ginamit, hindi lang kasi na ni Inday hindi mo, I don't know, Day, nabudol talaga tayo. Lingid sa kaalaman nating lahat actually, okay, na talagang bubudulin tayo. Although, alam ko na si Lisa Smugs ay talagang buwisit na buwisit sa mga Duterte. Kasi nga, hindi nga inappoint yung kanyang asawa. Kaya inamin naman ni Pangulong Duterte yan na kaya hindi niya inappoint dahil nga, sabog sa polvoron. Timberland, February 25 rally in Cebu. Kaya nga, you go there, ha? Pag supportahan ninyo. Kaya nga, itong mga issue ni virus, okay, nila Tambalista, lahat yan sila, pati si Kuting, kasabot yan si Marcos Jr. Dahil si Kuting, nag-aarte-arte lang na kunyari, okay kayo. Pero ang buwaka ng inang yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Hindi nyo ba nakikita, ang gobyerno natin ay sumasadsad na pabulusok papunta sa Kumunoy. Ang Pilipino ang sumasadsad. Pero sila, bububongga ang kanilang kinabukasan ng kanilang buhay kasi sila ang kumakamkam ng pera.
Katulad na lamang ng issue dyan sa People's Initiative. Di ba? Ano ang issue dyan na nahuli o nakita ni Amy Marcos? Yung mga insertion dyan. Okay? Insertion ng mga projects na hindi naman, ang tawag dito, na hindi naman inapprove, okay, nila mismo ng Senate. 'Di ba? Yung mga in-insert nila sa BICAM, yung issue sa 27 billion, then later on may nakita pa daw, sabi ni Amy, 60 billion pesos lahat ang mga in-insert nila na hindi, kumbaga, illegal, na sila-sila lang. At itong mga perang ito, mga palangga, ay galing sa what? Maaapektuhan. Diba? Basahin natin sinasabi ni Amy dito. Okay? Na pinagpapaliwanag niya na ang mga okay. Na pinagpapaliwanag niya nga itong mga hayop na ito na bakit, mga kababayan, itong budget na ito, okay, itong mga budget na siningit nila na 26 billion na para kunyari para sa programa ng DSWD, pero wala namang na-request yung DSWD, itong akap-akap na ito, di ba? Ito ay kagagawa ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos. Okay? Sabi nga dyan na dapat ipaliwanag kung ano yan mga alokasyon na yan, kung ano-ano yung budget na yan. So, alam na natin na ito ay mga gawa-gawa lang ni Lisa Smugs. So ngayon, mga palangga, imagine niyo ang mga pondo para sa mga pensioners, okay? Mga pensioners sa ating mga men in uniform ay naaapektuhan. Okay? Paano naaapektuhan, mga palangga? Kasi yung supposedly sa kanilang retirement ay ninanakaw ng mga hinayupak na ito. Di ba? Ninanakaw ng mga lecheng ito ang para sa ating men in uniform. Dahil nga gusto nilang madaliin ni Tambaloslos, madaliin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So ngayon, ito yung ginagawa ngayon ni Lisa Smugs. Napunta na tayo dito sa 18 billion na ito. Di ba? Ang sinasabi ni Lisa Smugs at ni Kuting na inuutusan niya, mga palangga, inuutusan niya na sairin ang kaban ng bayan. Okay? Sairin ang kaban ng bayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasi kailangan niya ng 18 billion pesos. 18 billion pesos para dito sa kanyang Philippine International Exhibition Center, yung PIEC na sinasabi natin kagabi. Ngayon, ito yung kanyang pet project na kung saan mga palangga ay i-renovate o itatayo nila itong building na ito para sa what? Para daw, ang tawag doon ay Global MICE o Meetings, Incentives, Conference, and Exhibitions Industry. Kasi gusto niyang lagpasan, di ba? Ang Singapore, gusto daw niya lagpasan ang Thailand and everything. So, ngayon mga kababayan, itong hinayupak na ito, ang intention daw ng babaeng ito ay kailangan makilala ang Pilipino, maging sentro ang Pilipinas sa mga conventions para sa atin daw pupunta itong mga negosyante na kung saan magmi-meeting sila sa kanilang about pagdinegosyo. Kaya gusto ni Lisa Smugs na kumuha ng 18 billion pesos na naman sa kaban ng bayan dahil magtatayo nga daw siya ng 10 hektaryang property dyan sa CCP. Okay? At ngayon, mga palangga, ang sinasabi dito sa issue na ito, ngayon daw ay kumikita lamang tayo ng 936 million pesos dito sa sa mga meeting dito sa kung saan diyan sa PICC na diyan nagko-convention, 'di ba? Nagko-convention yung mga negosyante. So ang gustong gawin ni Lisa Smugs maging sentro tayo. Kaya naman magi-expand siya ng additional 128,000 square meters. Okay? Ngayon, kailangan niya ng 18 billion kasi nga gusto niya lagpasan ang kinikita ngayon ng Singapore
at ng Thailand. Okay, magkano ba kinikita ng Singapore ngayon? Okay, 14.6 billion. Tayo pala 95 million lang. Alright? Tapos ang Thailand 3.76 billion. Ang Indonesia 2.5 billion. Okay? So ayon sa hitad na Lisa Smugs, dahil gusto niyang gawing pet project yan or cam-cam project. So mag-expect daw tayo kapag itinayo yan ng 14 billion profit from 900 million, mag-expect tayo ng 14 billion. Anong kadyutahan niya? Mga palangga, itong hayop na to, magnanakaw na naman. Paano tayo ma-attract itong mga foreign direct investment? Ito yung mga magbi-meeting, magtatagpo sa Pilipinas kung mismo ang ating kapaligiran ay talamak sa pulburon. Paano tayo maniniwala sa hinayupak na to na sinasaid niya yung 18 billion lang yan, napakaliit nga lang yan kung tutuusin. 18 billion para maisakatuparan niya yung kanyang project para sa dagdag naman na kam-kam. Kung yung hinayupak, okay, yung hinayupak na pagdating dyan sa smuggling ay nandiyan pa rin. Okay? Paano tayo maniniwala sa hinayupak na to, sa babago niya na naman kakampukamin na 18 billion para maging world class tayo? Kilala tayo sa Southeast Asia na tayo ang pinaka-yumayabong. Paano papasok sa atin ang mga investors again, mga kababayan? Okay? Kung dyan sa airport pa lang, worst airport na. Diba? Nakita nyo? Yung sa mga TikTok, libo-libo. Okay, libo-libong nakapila na hindi na-facilitate yung kanilang mga transaksyon papasok sa Pilipinas dahil ang pila akala mo talagang abot hanggang langit. Okay? So paano papasok itong mga future investors na ito? Itong mga magbi-meeting sa Pilipinas dito through this project Mais ni Lisa. Kung ang airport pa lang ay bulok na. Well, again, may sagot sila. Kaya nga nila ipa-privatize, di ba? Yan ang sagot nila para maging na naman tayo, world class. But it's all, again, it's all BS. It's all kasinungalingan. Dahil kung gusto talaga palaguin ang Pilipinas, palaguin ang ating mga propriedad ng gobyerno, ay hindi na kailangan i-privatize ang airport natin kasi we have money. May pera tayo, kaso lang kinakamkam nila. At itong 18 billion na sinasabi dito, mga palangga, actually galing to sa bilyonaryo, yung 18 billion pesos na gustong kunin ni Lisa Smugs ay hindi ito mapupunta lahat sa project na ito. Dahil ito ay kakamkamin ng hinayupak na ito, mga palangga. Ang sabi pa nga dito, ito, ano ba sabi sa balita? Yung sabi niya, Salceda further said that both the House and the Senate are committed to a constructive approach in amending the Constitution to bolster the economy. Iba to. Ayan, ito sa sa Chacha na naman to. Despite potential challenges and delays, Stella Kimbo, Senior Vice President of the House Appropriation Panel, highlighted the Philippines' robust economic growth in the final quarter 2023 but expressed concern about the sluggish pace of foreign direct investment. She pointed out that despite the positive economic performance, the country lagged behind its Asian neighbors Indonesia and Vietnam in attracting FDI, receiving only 83.5 billion compared to Indonesia. So again, sino ba to si Salceda? Di ba? Sinasabi nila dito na madaliin na nga itong charter change na ito, itong chacha na ito. So ngayon, si Salceda, sino ba siya? Siya ang chairperson ng Committee on Ways and Means. Kung itong si Salceda na ito na sinasabi niya na kailangan makapag-attract tayo ng foreign direct investment, suportahan natin si Ahas, suportahan natin si Kuting sa kanilang magandang layunin, ito ay kasinungalingan. Dahil diyan mismo sa committee ni Salceda, pinigil o kinancel ang hearing kay Michael Ma na inappoint nila. Sino si Michael Ma? Against smuggler. So ito magkakasabwat ito, mga palangga. Itong binabasa ko ngayon, ito yung panawagan nila Salceda na suportahan ang charter change. Okay? At suportahan daw si Kuting sa panawagan niyang pang-economic growth o pang-ekonomiya, which is yung sinasabi ng provision sa ano na yon,
sa Jutang Gininang initiative na ito. Magkakasabot sila lahat, mga kababayan. Okay? Magkakasabot sila lahat itong pagbabago sa konstitusyon, itong pagtitira kay Sara, para nga naman si Sara mabura na sa mapa ng Pilipinas pagdating sa politika. So si Salceda, kasabwat yan ni Lisa, kasabwat yan ni Kuting. Kasi yan ang nagpapigil. Yan ang nag-cancel ng hearing doon sa smuggler na BFF nga ni Lisa Smugs o business partner. So ngayon, magdadagdag, magtatayo na naman ng panibagong project na 18 billion para daw ma-attract ang mga investors at itong ating mga kababayan, okay, mag-i-increase, okay, lalago ang revenue. Maglalago ang revenue. 'Di ba? Hindi sila totoo na sinasabi nila na gusto nilang lumago ang revenue ng Pilipinas. 18 billion, barya lang yan. Gusto nilang lumago ang kanilang bulsa. Hindi lalago ang Pilipinas kung polboron ka pa rin, Kuting. Kung ang utak mo ay bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, kailangan mo pagpapolboron test. Dahil bawat ginagawa nyo, di ba? Mapunta sa airport, privatization. Recently, may article, may article nga, kababasa ko lang si Race sa Twitter, isa bilyonaryo, na pinigil siya, okay, may isa tayong kababayan na mga palangga, na nasa airport siya, ang Twitter account niya is RAYS, Race. Ito yata sa Twitter ko, na ano natin, sa Twitter, X. Habang nasa airport siya, ito couple of days ago lang to. Okay? Siya na ba si Race? But anyway, nagpo-post siya dahil pinapakita niya yung mga chaos, kaguluhan sa airport na haba ng pila. Pinigilan siya ng personnel ng airport. Sinasabi na bawal yan. Pinapadelete sa kanya. It just so happened na i-share niya na sa X o sa Twitter. So mga kababayan, eto ngayon yung gobyerno nyo dyan sa airport. Nagbibideo, 'di ba? Nagbibideo kasi gusto ipakita na ito na yung worst, ito na yung mas worst pa kay Abnoy, sabi nga niya sa post niya. So, nakita niyo ang instruction ng Malacanang, pigilin ang mga pasahero. Ang dami niyan na ipakita kung gaano ka worst ang Pilipinas. Kasi nga gusto nilang pagtakpan ang worst ang airport sa Pilipinas. That's very Lisa Smugs. That's very Kuting. Imbis na ayusin nila ang sistema, ang serbisyo, sinosuppress. Pinatigil tayo, bawal mag-video, bawal ganyan. Hindi ba kung maganda, smooth sailing, maayos, maaliwalas ang airport, di ba we're very proud? O ito, pa-proud tayo sa buong mundo na ito kami, Pilipino, maayos kami ang pinakamaayos sa lahat. It's the same, katulad nung panahon ni Duterte, na hindi naman gumanyan, ilang beses ako umuwi nung panahon ni Duterte. Pumipila ka, pero hindi ganyan. The last time actually na umuwi ako, Duterte time. Hindi ganyan kahaba ang pila. Pero ngayon, gustong isuppress ng Jutang Gininang Lisa Kuting Tambaloslos ang tunay na karirima-rimarim na pangyayari sa buhay natin. Mga palangga, puro sindikato, sabi ni Beng Marie. Exactly, palangga. Imagine mo, pipigilan ang mga pasahero. Ilang milyong pasahero yan pipigilan yung mga hayop na kayo. Imbes na i-improve nyo ang airport, ang pagmamayari ng gobyerno. Pero ngayon, hanapan nyo ng butas, ayan, magulo ang airport, kailangan natin i-privatize. Ano ang bottom line? Pera na naman. Kikita na naman ng pera si Kuting at si Lisa Smugs. Saan pupunta ang Pilipino, mga palangga? We talk about Congress and Senate. Ayan, yung insertion ng budget, 60 billion, babawasan ang yung pension ng ating mga men in uniform and also sa Social Security. Lahat tinatarget ng mga putang buwakan ng Genemis na to. Hindi ka ba magmumura everyday? Hindi ka ba magmumura? Pababayaan mo lang ba itong mga hayop na ito? Sino ang punot dulo nito? Si Marcos Jr., kasi bangag na bangag siya. Ngayon, kung lagi natin titirahin si Lisa Smugs, which is talaga naman, dapat everyday, bangag ang buwaka ng inang mag-asawang ito, bangag na bangag sa pagkalasing sa kapangyarihan at pagkalasing sa pera ng bayan. 18 billion?
Hindi pa nakontento sa travel nilang pagta-transport. Hindi pa nakontento sa PCSO. Di ba kung sa PCSO lang sila sana nagnakaw o sa Bureau of Customs, hindi mo pa mararamdaman eh. Kung kunyari nagnakaw sila ng 10 billion, no? We're just, ang liit ang baryanan sa kanila, 10 billion ninakaw nila, tapos nag-stop na sila. Di ba? Cosme, thank you palangga. You feel better? Oo, ako din putang talagang mga buwaka ng ina talaga. Gusto kong, kung pwede nga lang masugatan ang mga utak nila sa mura ko, gagawin ko palangga eh. Kung nagnakaw yung mga yan, nung 2020, kung ang ninakaw, hindi kung nagnakaw ang mga yan, kasi nagnakaw yung mga putang inang yan. So kung nagnakaw sila, 10 billion, dyan sa Bureau of Customs, kunyari. Tapos stop na. Okay, Lisa, tama na yan. Tama na yung 10 billion na yan, pang-alak natin, pang-pulburo natin. Hindi na, kumbaga, mako-cover up yun eh. Okay, mako-cover up nila, hindi mararamdaman ng taong bayan na magnakaw sila ng 10 billion sa Bureau of Customs o sa kung saan mang ahensya, sa BIR, sa, wherever. Hindi mararamdaman ng taong bayan. The problem, sugapa, lango ang mga putang genemes. Ayaw tigilan ang mga budget, pati pension nyo, men in uniform. Kayo, lolo't lola, kasama na ako doon dahil nagbabayad ako ng social security ko, mga kababayan. Kahit nasa Amerika ako, since no dumating ako dito ay nagko-contribute ako ng social security ko. Kaya parte ako ng budget na yan. Parte kami, buong pamilya ko nandito, mga kaibigan ko, nagbabayad kami ng SSS. Kaya may karapatan ako magmura ng buwaka ng ina nyo. Ayop kayo. Diba? Sarap-sarap ng tulog ko, pagising ko, tangay na, lahat, pag nanakaw. Ulamin na lang si Lisa Smag, sabi ni Boy Labyog. Kahit sino pa lang gigil na gigil, sabi ni Beng. Economic, sabi ni Den Scorpion, Polboron Vision. Yun na nga, Dens, di ba? Lahat ng ahensya, BIR magnanakaw. Senador, bayaran. Tulpo, tahimik. Wala nang hinayupak, grandstanding. Senator Amy, tuluyan mo ang pinsan mo na total at mga kongresista na sinasabi mo na sila ay tumanggap na 20 billion, kailangan nilang maparusahan. Hindi pwedeng i-expose nyo lang dyan, dadadakdak kayo, magbabalitaktakan kayo dyan, nakikita nyo na yung mga kasabwat ng mga abogado ni Tambaluslos, then kakalimutan na lang natin yung issue after a week to 1 month, move on na ulit tayo. Ganon na lang kayong mga hayop. Move on na lang. We're talking billions and billions of money. Ano ito, 18 billion para sa kadyotahang project ni Lisa. Walang alam yan. Magpa-party na naman yan. Pag nabuo yung construction na yan, yung proyekto na yan, magpa-party na naman. Gagamitin naman nila, magbangag-bangagan dyan sa cultural center na yan. Walang papasok sa Pilipinas kung ang paligid ng mga nilalakaran, okay, dyan sa cultural center o sa Maynila, na puro kabulukan, kadugyutan at naglilimahid ang mga Pilipino, nagiging bangag ang ating mga kabataan dahil bangag na bangag sa pulburon. Walang maglalakad na turista sa Maynila na ganyan na dangerous ang itsura ng nilalakaran nila. Hindi nila ma-enjoy ang kanilang pera o ang kanilang investment to be in the Philippines kung patuloy na ang mga paliligid ng mga restaurant, ang daming nang mamalimos, ang daming nagra-rugby na, nagpupulburon na. Ang una niyong pangalagaan, ang kalusugan o kapakanan ng Pilipino. Bago ka, Lisa, putang Genemes talaga ikaw hinayupak ka. Bago ka mag-pet project na yan. At hindi, well, kahit anong mura ko, hindi ka na magbabago. Sabi ko nga, kahit nasa ICU ka, kahit isang cell na lang ang gumagalaw sa'yo, magnanakaw ka pa rin, hindot ka.